Isang magaling na komadrona si Sonia. 28 anyos, wala pang asawa o nobyo, at nananatili lamang siyang dalaga. Ang pagpapaanak sa mga buntis ay natutunan niya sa kanyang lola Belena. Ngunit pumanaw na ito, 3 taon nang nakalilipas. Magmula nga noon ay siya na ang nagtuloy ng sinimulan nito bilang isang komadrona. Dumadayo pa nga siya sa ibang lugar o ibang barangay para lang paanakin ang mga buntis. Kadalasan nga ay siya na ang takbuhan ng mga ito sa tuwing may manganganak dahil na rin sa magaan, ligtas at matiwasay na panganganak ng mga buntis. Ilang ere lamang sa kanya ay lalabas na agad ang sanggol nang hindi man lang masyadong nahihirapan ang buntis. Iyon ay dahil sa hawak niyang mutya, ang mutya ng buto ng langka na nakabalot sa pulang tela, at dinadasalan niya ito gabi-gabi upang hindi mamatay o kaya naman ay mawala ang kapangyarihan nito. Ang mutya ring iyon ay maaari niyang magamit upang umunlad o gumanda ang kanyang buhay, ngunit hindi niya ginagawa dahil sapat na sa kanya kung ano man ang buhay na mayroon siya ngayon. At isa pa, kapag ginamit niyang mutyang iyon sa pangmabilisang pagunlad, ay maaari din siyang matukso sa mga masasamang gawain, at iyon ang ayaw niyang mangyari. Kaya't mas pinipili niyang gamitin na lang ang mutya sa isa pa nitong kakayahan. Iyon ay ang mapagaan at mapabilis ang pag-anak ng isang buntis. Minsan naman ay nangihilot din siya ng may mga pilay sa kamay, sa paa, at sa kahit anong parte ng katawan. May mga araw na halos wala siyang pahinga dahil sa sunod-sunod niyang pasyente na may nanganganak at nagpapahilot. Pero minsan naman ay madalang lang kaya nakakapagpahinga naman siya, depende lang sa sitwasyon at araw. Isang araw, habang kumakain si Sonia, isang sigaw mula sa labas ng kanyang bahay ang kanyang narinig. Napabuntong hininga na lang siya. Batid niya na kung ano ang pakay nito. Kung walang manganganak ay may magpapahilot. Kaya naman bago siya lumabas ay tinakpan na lang niya ang kanyang kinakain at itutuloy na lang iyon mamaya. Kinuha na rin niya ang kanyang mga gamit. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong niya sa lalaki kahit dalawa lang naman ang dahilan ng pagpunta nito doon. Ang manugang ko, manganganak na siya. Baka pwede mong tulungan. Ngumiti na lang siya at saka naglakad. Sumunod naman ang lalaki sa kanya. Hindi po ba dapat ang asawa niya na anak mo ang gumagawa nito? Wika ni Sonia habang mabilis na naglalakad. Wala kasi dyan ang anak ko. Nasa bayan pa. Siguro pauwi na rin yun. Bilisan na natin, Sonia. Hindi na rin kasi maganda ang pakiramdam ko. Baka kung anong nangyari sa manugang at apo ko. Ani ng lalaki, at mababakas mo talaga rito ang pag-aalala. Mga ilang minuto nga lang ay narating na nila ang bahay ng babaeng manganganak. Agad namang kumelo si Sonia at nilapitan ang babae. Nakita niyang namumutla na ito at hirap na rin. Kaya naman agad na niyang nilabas ang mutya ng buto ng langka na nakabalot sa pulang tela at ipinasak ito sa bibig ng babae. Gumaan na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Sonia sa babae. Medyo po, pero natatakot pa rin po ako. Nanginginig na sabi ng babae. Bata pa ito. Kung tatansyahin ay mga nasa 18 anyos pa lamang ito. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Basta umeri ka lang. Saad ni Sonia at nginitian ang babae. Nakadalawang ere na ang babae pero parang wala pa ring nangyayari na ikinataka ni Sonia. Dapat ay lumalabas na ang ulo ng bata, ngunit wala pa rin. Iyon ang unang beses na nangyari iyon. Saglit siyang tumigil sa pagpapaere sa babae at pinatahimik ang lahat ng naroroon. Pinakiramdaman niya ang paligid.
at may kung anong masamang enerhiya siyang nararamdaman. Bantayan niyo muna siya. May kailangan lang akong harapin sa labas. Sa tingin ko, siya ang dahilan kung bakit nahihirapan pa rin siyang manganak. Pero kung sa tingin niyo lalabas na ang bata, kayo na ang magpaanak sa kanya. Ani ni Sonia at diretso na lumabas ng bahay para hanapin ang aswang na pumipigil at kumukontra sa kapangyarihan ng mutya na mapadali ang panganganak ng kanyang pasyente. Harapin mo ako! Nasaan ka? Bakit mo pinapahirapan ang pasyente ko? Ano bang kailangan mo? Lumabas ka riyan. Huwag kang magtago. Pasigaw na saad ni Sonia na palingon-lingon sa paligid. Hindi lang siya basta kumadrona. Siya ay nakikipaglaban din sa mga masasamang aswang kapag may nakakaengkwentro siya. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng mahihinang hagikik hanggang sa palakas na ng palakas. Mas lalong naging alerto si Sonia. Batid niyang nasa paligid lamang ang aswang. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang tumalon galing sa itaas ng puno ang isang nilalang na napakapangit ng itsura. Wala ka nang magagawa pa, Sonia. Ilang minuto na lamang at mamamatay na ang pasyente mo dahil kanina pang pagkaudlot ng kanyang panganganak. Kung lalabanan mo pa ako, mas lalong hindi ka naaabot kahit na ipalunok mo pa sa kanya ang mutya mo. Nakangising saad ng aswang at saka humahagikik na parang tuwang-tuwa. Ikinagalaiti iyon ni Sonia. Tama ang aswang na yon. Sa ilang minuto pa na hindi pa makalabas ang sanggol sa sinapupunan ng pasyente niya, maaaring mamamatay parehas ang mga ito. Kaya gustuhin niya man na labanan pa ang aswang ay hindi na niya nagawa pa. Hindi pa tayo tapos. Sa oras na magkita tayo ulit, papatayin kita. Gigil na saad ni Sonia at saka mabilis na tumakbo papasok sa loob ng bahay. Narinig pa niyang nagsalita ang aswang. Nahihintayin raw siya nito na para bang nang iinsulto. Tumitindi na ang pamumutla ng asawa ko. Baka kung ano nang mangyari sa kanya at sa anak namin. Mangiyak-ngiyak na wika ng lalaki na asawa ng kanyang pasyente na kararating lamang. Hindi naman na alam ni Sonia kung ano na ang kanyang gagawin. Naipasak na niya ang mutya ng buto ng langka sa bibig ng babae at ilang beses na rin niya itong pinaire, ngunit wala pa rin talagang nangyayari. Sa isip ni Sonia, bakit hindi lumalabas ang sanggol? May mali ba siyang nagawa? O baka dahil pa rin iyon sa aswang na nakapaligid lamang dyan sa labas ng bahay? Mga ilang minuto pa nga ay tila nawala na ng buhay ang babaeng buntis na ikinagulat naman nilang lahat. Maging si Sonia ay hindi rin makapaniwala. Iyon ang unang beses na namatayan siya ng pasyente at kinuha na rin niya ang mutyang nakabalot sa pulang tela. Agad na gumagaralgal ng iyak ang asawa ng babae, maging ang mga kapamilya nito. Hindi nila matanggap, hindi lang isang buhay ang nawala kundi dalawa. At ang masaklap pa nito, isang sanggol na walang kamuwang-muwang na hindi pa nga nasisilayan ang mundo, ngunit agad na binawian ng buhay. Akala ko ba magaling ka? Pero bakit mo hinayaan siyang mamatay? Hinayaan mong mamatay ang mag-ina ko. Kung hindi ka lang sana lumabas kanina at hinarap yung pisteng aswang na yun, hindi sana nanganak ng asawa ko at buhay sila ngayon. Lumapit ang galit na lalaki kay Sonia at dinuduro-duro siya. Hindi yan totoo. Ginawa ko naman ang lahat. Lumabas lang ako para pigilan yung aswang sa pagkontra niya sa panganganak ng asawa mo. Pero wala namang nangyari, di ba? Kung sana mas nanatili ka lang dito, di sana nagawan mo pa ng paraan para mabuhay ang mag-ina ko. Wala kang kwenta. Umalis ka na! Wala nang nagawa pa si Sonia kung hindi ang lisanin na lang ang bahay na yon. Siguro nga ay mayroon din siyang pagkakamali. Malungkot niyang binabagtas ang daan pauwi sa kanila at medyo may kadiliman pero sanay na siya. Lagi naman niya iyong ginagawa
sa tuwing ginagabi siya ng uwi. Napatigil siya sa paglalakad at napaupo sa damuhan habang unti-unting naglalandas ang kanyang mga luha. Bakit hindi ka gumana? Anong nangyari? Bakit hinayaan mo mamatay ang pasyente ko? Sigaw niya sa mutya ng buto ng langka na hawak-hawak niya pa, na para bang may sarili itong buhay na kinakausap niya. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Sa ilang taon niyang pagiging kumadrona, iyon pa lang ang unang beses na namatayan siya. Lahat kasi ng pasyente niya ay maayos at matiwasay na nanganganak sa tulong na rin ng mutya niyang gamit. Batid niya naman na kinukontra ng aswang na nakaharap niya kanina ang kakayahan ng kanyang mutya upang mapabilis ang panganganak ng kanyang pasyente. Ngunit ang hindi niya lang maintindihan ay nangyari na rin iyon noon na kinukontra ng isang aswang ang kanyang mutya. Ngunit maayos pa rin namang nakapanganak ang babae. Ngunit bakit kanina? Bakit walang nangyari? Dahil ba iyon sa mutya? Dahil ba sa malakas na mahika ng aswang kaya nahihirapang manganak ang babae at ikinahantong nga nito sa kamatayan? O dahil ba masyado na siyang nahuli ng dating kaya't hindi na kinaya ng babae? Iyon ang mga katanungang nagsusulputan sa kanyang isipan. Masyado mang mababaw sa paningin ng iba ang pag-iyak niya dahil lang namatayan siya ng pasyente. Ngunit para sa kanya ay malaking kawalan na iyon. Dahil bawat pasyente niya ay pinapahalagahan niya. Iyon ang turo sa kanya ng namayapan niyang lola. Ilang minuto pa nga siyang nanatili sa kinauupuan niya nang isang kaluskos sa paligid ang narinig niya. Kaya't napatayo siya at inilibot ang paningin sa kabuuan. May tao ba riyan? Magpakita ka. Anas niya na inihanda ang maliit niyang punyal na nakasuksok parati sa tagiliran niya. Hindi ko alam na kahinaan mo pala ang mga pasyente mo. Wika na isang boses na nagmula sa likuran niya, kaya napalingon siya doon. Mas lalong nag-init ang ulo ni Sonia nang makita ang aswang na yon. Magbabayad ka sa ginawa mo. Galit na asik ni Sonia at walang pagdadalawang isip na sinugod ang aswang. Pilit niya itong pinatatamaan ng kanyang punyal, subalit mabilis na nakakaiwas ang aswang at hindi hinayaang matamaan siya ng punyal na yon, sapagkat alam niyang kapag nasugatan siya gamit yon ay matagal itong gagaling. Dahil nga sa patuloy na pagsugod ni Sonia sa aswang ay hindi niya napansin ang pagpagaspas ng pakpak nito patungo sa kanya. Naging dahilan iyon upang tumalsik siya sa may hindi naman kalayuan. Tumulo ang kaunting dugo mula sa kanyang bibig, pero hindi siya sumuko. Tumayo siya at muling hinarap ang aswang. Ngunit nang akma niya itong susugurin upang makaganti, ay bigla na lang nagkaroon ng makapal na usok na humarang sa kanya upang lapitan ang aswang. Ilang saglit pa, nang mawala ng paunti-unti ang makapal na usok, ay wala na rin doon ang aswang na nakalaban niya. Lumilingon-lingon muli siya sa paligid dahil baka pinaglalaruan lang siya nito. Ngunit wala na siyang maramdaman na anumang enerhiya sa paligid na yon. Kaya naman naisipan na lang niya na magpatuloy na sa paglalakad upang makauwi at makapagpahinga na. Kinabukasan, paglabas niya ng bahay upang makapamalengke, ay hindi niya maiwasan ang hindi yumuko. Dahil sa pinagtitinginan siya ng mga tao o ng mga kababaryo niya. Alam niya kung anong dahilan. Hindi naman sa galit ang mga ito, ngunit tila ba dismayado sila kay Sonia dahil nga sa pagkamatay ng kanyang pasyenteng buntis. Hindi na lang niya pinagtutuunan ng pansin ang mga yon, bagkus ay nagdire-diretso na lang siya sa kanyang paglalakad. Pagkarating niya ng palengke at habang namimili, ay nakaramdam siya ng pagtama ng isang bagay sa kanyang likuran. Nang humarap siya rito, ay isang ginang ang galit na nakatingin at lumapit sa kanya. Pinatay mo ang anak ko. Wala kang kwenta. Kasalanan mo ang nangyari. Wala kang kwentang kumadrona. Asik ng ginang kay Sonia na ina ng babaeng buntis na namatay. Naagaw naman ito
ang atensyon ng mga taong namimili rin doon. Wala po akong kasalanan. Ginawa ko naman ang lahat eh. Sagot ni Sonia na magalang pa rin sa ginang sa kabila ng pagbato nito sa kanya ng mga kamatis at bawang. Kung ginawa mo ang lahat, edi sana buhay pa ang anak ko ngayon. Ang sabihin mo, pabaya ka. Muling asik ng ginang at gaya kanina ay pinagbabato ulit nito ang dalaga ng kahit anumang madampot nito. Hindi naman lumalaban si Sonia at sinasanggalan nito ang mga binabato sa kanya gamit ang kanyang mga kamay. Hanggang sa makadampot nga ang ginang ng isang kamote, malaki ito at matigas. Walang pag-aalinlangang ibinato ito ng ginang sa dalaga, ngunit isang lalaki ang biglang humarang sa harapan ni Sonia, kaya't sa likuran niya tumama ang matigas na kamuting yon. Nagulat naman ang lahat, maging ang galit na ginang, sa pagharang o pagprotekta ng lalaki kay Sonia. Pero tila ba hindi man lang ito nasaktan, bagkus ay mas nag-alala pa ito sa dalaga. Ayos ka lang ba? Wika nito. Napaharap si Sonia sa lalaki at napatango na lang. Ilang sandali pa'y humarap ang lalaki sa ginang. Ano bang problema niyo sa kanya? Hindi naman niya siguro kasalanan na namatay ang anak niyo sa panganganak, kung ginawa naman niya ang lahat para mabuhay at iligtas ito. Hindi niya hawak ang buhay ng anak niyo, basta't ginawa niya ang tungkulin niya bilang kumadrona. Kaya huwag niyo naman sana siyang sisihin dahil lang sa namatay ang anak mo. Para ho sa kaalaman mo at ipaiintindi ko sa iyo na hindi siya Diyos para siguruhing ligtas at mabubuhay ang anak niyo. Isa lang siyang kumadrona at ginagawa lamang niya ang trabaho niya. Kaya ngayon tatanungin kita, may karapatan ka bang husgahan siya at sabihan siyang walang kwenta? Kung meron mang walang kwenta rito, baka ikaw yun. Dahil wala ka naman sa oras na naghihirap ang anak mo at kailangan niya ng isang ina. Mahabang litanya ng lalaki na nagpatahimik sa ginang at sa mga tao roon. Hindi na nito hinintay pa na magsalita ang ginang dahil hinila na nito si Sonia paalis doon at dinala kung saan walang masyadong tao. Salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina. Pero sana hindi mo na lang sinabi yun sa kanya. Naiintindihan ko naman siya kung bakit siya nagkakaganon. Matamlay na saad ni Sonia. Pero wala pa rin siyang karapatan na sabihan ka ng walang kwenta, samantalang ang dami mo nang natulungan. Kaya hindi dapat pinapalampas ang ganoong ugali ng isang tao. Masyadong mapanghusga. Saad naman ng lalaki. Napabuntong hininga na lang si Sonia. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa mga bagay na iyon? Bakit parang alam mo yung mga nangyari nung gabing iyon? Hindi niya naiwasang tanungin ng binata. Kasi narinig ko lang sa mga kapitbahay ko. At yung nandoon sa palengke, kanina pa ako nandoon, pinagmamasdan ko lang kayo. Hanggang sa lumapit na nga ako para tulungan ka. Sagot pa nito. Siya nga pala, ako nga pala si Lucas, ang iyong tagapagligtas. Bahagya pang tumawa ang binata sa huli niyang sinabi. Magpapakilala rin sana si Sonia, ngunit sinabi ng lalaki na kilala na siya nito. Sinamahan pa nga ni Lucas si Sonia pauwi sa bahay nito na pinasalamatan naman ng dalaga. Makalipas ang ilang araw, habang nangunguha si Sonia ng mga panggatong sa kagubatan, ay nakarinig siya ng mahihinang pagtawag sa kanyang pangalan. Inililibot niya ang paningin ngunit wala siyang makita na kahit na sinong tao. Hanggang sa napukaw ang kanyang atensyon sa isang puno na tila ba doon nang gagaling ang tumatawag sa kanya. Inihanda niya pa ang maliit niyang punyal para kung sakaling kalaban yon ay nakahanda siya. Ngunit isang gusgusing matanda lamang ang nadatnyan niya doon. Isinuksok niya muli ang punyal sa kanyang tagiliran sapagkat alam niya namang hindi ito kalaban. Mang Ronghen, ano hong nangyari sa iyo? Bakit sugatan ho kayo? Nag-aalalang sambit ni Sonia sa matanda. Si Mang Ronghen ay dating albularyo na kaibigan din ng kanyang lula Belen.
May tangan din itong mutya na isinuko o ibinalik na ulit nito sa kalikasan sapagkat tapos na siya sa tungkulin niya sa mutya. Mayroon lamang akong nakaharap na, alam mo na yon, mga nilalang na masyadong hayok sa lamang loob ng tao. Nangihina at natatawang wika ng matanda na sa kabila ng kanyang mga sugat ay nagagawa pa nitong tumawa. Siya nga pala, Iha. Tumungo ka sa bahay ko. Sa loob ng kwarto ko sa ilalim ng katre, mayroon doong butas kung saan nakatago ang isang kahon na naglalaman ng isang libro kung saan doon nakasulat ang mga dapat gawin upang mapalakas ang bisa ng mga mutya at iba pang mga orasyon sa mga mahika. Dagdag na sambit ni Mang Runghen na patuloy pa rin sa panghihina. Bakit niyo po ito sinasabi sa akin? Ano hong kinalaman ko sa librong iyon? Gusto kong kunin mo yon at itago. Pwede mo rin iyong gamitin sa pagiging kumadrona mo at sa pagtangan mo ng mutya. Hindi mo man sabihin pero batid ko kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Kailangan mong makuha ang librong yon bago ka pa maunahan ng mga nilalang sa dilim. Kapag nakuha nila yon, gagamitin nila yon ang libro sa kasamaan. Kaya ipangako mo sa akin, Sonia, na gagawin mo ang lahat para makuha yon. Sige na, magmadali ka na. Pero, paano po kayo? Sugatan kayo eh. Hindi pwedeng iwanan lang ho kita rito. Kaya ko na ang sarili ko, Sonia. Kung mamamatay man ako, ay tanggap ko na. Gustuhin man ni Sonia na isama ang matanda sa kanyang bahay upang magamot ito, ngunit hindi na niya nagawa dahil magiging pabigat pa raw ito sa kanya. Kaya naman mag-isa na lang siyang bumalik ng bahay upang ihanda ang kanyang mga gamit na dadalhin. Pagkatapos ay humayo na nga siya para sa pagpunta sa bahay ni Mang Runghen. Medyo malayo-layo iyon dahil nasa kabilang bayan pa ito, pero mas magiging madali kung sa kagubatan siya dadaan. Kung doon kasi sa kalsada ay marami pang paikot-ikot ang dadaanan at mas malayo pa kumpara sa gubat na mas malapit. Iyon nga lang, maraming panganib ang maaari niyang makaharap doon sapagkat sa kagubatan namumugad ang mga aswang. Habang nagpapahinga siya saglit sa ilalim ng isang malaking puno, isang maliit na mansanas ang patungo sa kanya na tila may bumabato sa kinaroroonan niya. Hindi na lang niya ito pinansin dahil naisip niyang baka pinaglalaruan lang siya ng mga elemento doon. Hanggang sa isang lalaki nga ang lumabas mula sa masusukal na damo. Hindi ka man lang natakot ah? Nakabusangot na wika ng lalaki na walang iba kundi si Lucas. Nilingon at nginitian lamang siya ni Sonia. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ni Lucas na umupo sa tabi ng dalaga. Ikaw, ano ring ginagawa mo rito? Pabalik na tanong ni Sonia. Wala naman, sinusundan ka lang. Kanina mo pa ako sinusundan? Medyo. Bakit mo naman ako sinusundan? Ganito kasi yon. Hindi ko talaga intensyon na sundan ka. Maglalabas lang kasi sana ako ng, alam mo na, sama ng loob. Alam mo na yon. Medyo bastos kasi kapag sinabi ko ng diretsahan, lalo na't kumakain ka. Tapos ayun na nga, nakita kita, kaya hindi na natuloy. Hanggang sa naisip ko na lang na sundan ka kung saan ka ba talaga pupunta. Teka, saan ka nga ba pupunta? Medyo malayo na to ah. Baka mamaya may mga aswang dito. Natawa na lang si Sonia sa mga pinagsasabi ni Lucas. Hindi pa sila gaano magkakakilala, pero kung umasta ito ay parang ilang taon na silang magkaibigan. Pero seryoso, ano ba talagang gagawin mo at saan ka ba pupunta? Hindi mo na kailangang alamin yun. Tsaka, hindi ko rin masisiguro kung ano ang mangyayari. Kaya mas mabuti pang bumalik ka na lang. Ayoko nga. Gusto kong sumama sa'yo. Kahit saan ka pa magpunta. Nakangiting saad ng binata na iba naman ang naging ibig sabihin kay Sonia. Mga ilang minuto pa silang nanatili doon.
Pagko ay nagpatuloy na ulit sila sa paglalakad. Wala nang ang nagawa pa si Sonia na pigilan si Lucas dahil tila porsigido talaga itong sumama sa kanya. Mga ilang oras ang lumipas, malapit nang lumubog ang araw at malapit na rin sila sa bahay ni Mang Runghen. Tahimik silang naglalakad nang biglang sumulpot ang mga aswang na galing sa itaas ng puno na para bang kanina pa sila hinihintay. Agad na napalingon si Sonia sa kasama niyang si Lucas. Nag-aalala siya para rito. Mukhang wala pa itong karanasan sa pagharap sa mga aswang. Ayos lang ako, Sonia. Harapin mo na sila. Kaya ko ang sarili ko. Sambit ni Lucas nang makita nga na tila nag-aalala sa kanya si Sonia. Dahil naman doon ay sumugod na nga si Sonia sa mga aswang na humaharang sa kanila. Napapahanga na lang si Lucas sa nakikitang galing ni Sonia sa pakikipaglaban. Maliksi at magaling ito. Idagdag pa ang magaganda at mahahaba nitong buhok na bahagyang lumilipad sa tuwing gagalaw o iikot si Sonia. Tila bumabagal ang oras para sa kanya habang pinapanood niya ito. Samantala, bagamat patuloy sa pakikipagbuno si Sonia sa mga aswang, ay palingon-lingon pa rin siya kay Lucas na ipinagtataka ni Sonia kung bakit ba tila hindi ito sinusugod ng mga aswang gayong magkasama naman sila. At may isa pang ang aswang na nasa likuran ni Lucas na para bang binabantayan ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon, pero naisip na lang niya na baka siya lang ang punteriya ng mga aswang na yon. Ilang sandali pa nga ay nagsisialisa na ang ilang mga aswang na dapat sana ay susugod pa rin kay Sonia. Ngunit hinayaan na lamang niya ito. Humihingal na lumapit siya kay Lucas at inaya na itong ipagpatuloy na ang kanilang paglalakad lalo pat malapit na rin sila. Tanaw na nga ni Sonia ang maliit na bahay kubo ni Mang Runghen at napapangiti siya. Kaya binilisan niya ang paglalakad upang mapasok na yon. Pagpasok ni Sonia ay bumungad sa kanyang tahimik na kubo. Papasok na sana siya ngunit napatigil nang magsalita si Lucas. Dito na lang muna ako sa labas. Ako na magbabantay kung may mga aswang na parating. Sisigaw na lang ako kung may makita man ako. Saad pa nito. Tinanong pa siya ni Sonia kung sigurado ba talaga ito. At tumango naman ang lalaki. Kaya wala nang nagawa pa si Sonia kung hindi ang pumasok na lang sa loob na mag-isa at kunin ang kanyang pakay. At nang makapasok siya sa loob, ay agad niyang hinila ang katre para makita ang lihim na butas. Tinabig pa niya mga nagkalat na damit sa ilalim niyon at sa wakas nga ay nakita niya ang maliit na butas, kaya agad niya itong binuksan. Mabuti na nga lang at hindi siya nahirapang buksan yon. Napangiti siya na makita ang libro at napakaganda niyon para sa kanya. Luma na ngunit kaakit-akit pa ring tingnan. Dahan-dahan niya itong binuksan at maraming ang nakasulat doon sa iba't ibang lingwahe. Ngunit salitang Latin at Tagalog lamang ang kaya niyang intindihin, kaya't iyon lamang ang kaya niyang basahin. Pero kaagad niyang naisip na hindi iyon ang tamang lugar upang gamitin niya ang laman ng libro. Kaya naman, itinago na lang muna niya ito sa dala niyang bag. Pagkatapos ay lumabas na. Ngunit nadatnan niyang wala doon si Lucas. Kaya nagsimula siyang kutuban at kung ano-ano na ang iniisip. Nagulat pa siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat mula sa kanyang likuran. Muntikan niya pa nga itong masaksak. Mabuti na nga lang at napigilan niya ang sarili nang makitang si Lucas pala yun. Saan ka ba nanggaling? Akala ko kung napaano ka na. Ani ni Sonia. Napatawa na lang ang binata. Umihi lang ako. Siya nga pala, nakuha mo na ba yung libro? Oo, at kailangan na nating umalis rito. May hindi ako magandang nararamdaman. Pakiramdam ko may mga aswang lang sa paligid. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi sila sumusugod. Napatango na lang ang lalaki. At sa paglipas ng ilang oras, maayos na nakarating ang dalawa sa kanilang bahay nang walang anumang panganib ang nag-abang sa kanila. Hindi kagaya nung pagpunta nila roon. Samantala, matyagang inaaral ni Sonia
ang mga nakasulat sa libro. Maghapon at magdamag na halos iyon na lang ang kanyang ginagawa. Nakasulat sa libro ang iba't ibang uri ng mga mutya at kung saan ba ang mga ito matatagpuan. Kasama na nga doon ang hawak niyang mutya. Pero hindi na siya interesado sa iba pang mga mutya dahil sapat na sa kanya ang hawak niya. Napag-alaman niya na ang mutya ng buto ng langka ay bukod sa pagpapabilis sa panganganak ng isang babae, pagbibigay ng swerte o kayamanan, ay mayroon pa itong ibang kakayahan. Iyon ay ang kaya rin pala nitong bumuo ng mga pulot na nanggagaling sa pulot ng langka, at kung oorasyonan niya pa ito, ay makapagbibigay rin ito ng kakaibang bilis ng kilos sa may hawak ng mutya. Tila nabuhayan ng loob si Sonia. Kapag naipalabas niya pa ang ibang kakayahan ng mutyang hawak niya, ay maaari na siyang makaganti doon sa aswang na siyang dahilan kung bakit namatay ang kanyang pasyente, na naging dahilan kung bakit tila nabawasan ang tiwala sa kanya ng mga tao na noon ay buong buo. Subalit kailangan niya pang maghintay ng 3 araw bago maisagawa ang pag-oorasyon, dahil 3 araw mula ngayon ay kabilugan na ng buwan. Habang naghihintay nga siya sa kabilugan ng buwan, ay inabala niya muna ang sarili sa paggawa ng mga halamang gamot na makakatulong sa mga tao. Nakasulat din kasi sa libro ang mga paraan at sangkap na gagawin, katulad na lamang ng gamot sa kabag ng tiyan, sumasakit ang paa, sakit ng ulo at marami pang iba. Kasama niya sa paggawa ng mga iyon si Lucas na nagpresentang tulungan siya. Total naman daw ay wala naman siyang ginagawa. Pakiramdam ni Sonia ay napakarami na niyang kaalaman sa panggagamot at pagpapaanak dahil sa mga natutunan niya sa libro. Sinusubukan niya ring hanapin si Mang Ronghen upang magpasalamat dito. Ngunit hindi na niya ito mahagila pa. Hindi nga niya alam kung buhay pa ba ito o pumanaw na. Pero gayon pa man ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang tungkulin. Matuling lumipas ang araw. Dumating na ang 3 araw. Dapit hapon pa lang ay nagtungo na siya sa kagubatan upang mabilis na masimulan ang kanyang gagawin. At sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, lumabas na ang bilog na buwan. Inilabas na rin ni Sonia ang libro mula sa dala niyang bag. Binuksan niya ito at hinanap ang pahina kung saan may palalabas o mapapalakas ang kanyang mutya. Sinimulan niyang banggitin ang mga nakasulat doon sa lingwaheng Latin. Nasa kaligitnaan siya ng gawaing iyon nang makarinig siya ng mga pagaspas na tila papalapit sa kinaroroonan niya. Dahil doon ay mas binilisan niya pa ang pagsasagawa ng orasyon upang matapos na ito. Ngunit napatigil si Sonia nang may tumulak sa kanya mula sa likuran. Natumba siya at muntikan pa niyang mabitawan ang libro. Sa tingin mo ba ay hahayaan namin na ipagpatuloy mo ang ginagawa mo? Ha, Sonia? Hindi kami papayag na gamitin mo ang librong yan para sa pansarili mo lamang. Wika ng isang aswang. Agad namang nakilala ito ni Sonia. Ang aswang na kinamumuhian niya. Tumayo si Sonia at hinarap niya ito. Pansarili? Hindi ko ito ginagawa para lamang sa sarili ko. Hindi gaya nyo. Batid kong gusto nyong kunin ang librong ito. Para ano? Para magamit nyo sa kasamaan at makapagbiktima kayo ng mga inosenteng tao? Kaya hindi ko rin hahayaan na makuha nyo ito mula sa akin. Mariing tugon ni Sonia. Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng librong yan. Kaya't wala kang karapatan na angkinin yan. Mas may karapatan kami dahil sa lahi namin nagmula ang librong yan at hindi sa inyong mga tao. Kaya ibigay mo na iyan kung ayaw mong pagpiyesahan ka namin ngayong gabi. Marami kami, Sonia, at nag-iisa ka lang. Sa tingin mo, kakayanin mo kami? Saad pa ng aswang pagkuway ngumisi. Napalingon naman si Sonia sa kanyang paligid. Napapalibutan siya ng mga aswang na kasamahan ng babae. Naglalaway ang mga itong nakatingin sa kanya na animoy sabik na sabik siyang sunggaban at lapain. Kahit pa anong gawin nyo,
hindi niyo makukuha sa akin ang libro. Mamamatay muna ako bago niyo ito makuha. Mariing saad ni Sonia at mahigpit na hinawakan ng libro. Kung ganon, pagbibigyan ka namin. Nakangising tugon ng aswang. Sininyasan nito ang mga kasama na sugurin si Sonia. Agad namang nagsikilos ang mga ito at sabay-sabay na sumugod. Pilit namang lumalaban si Sonia, ngunit nahihirapan talaga siya at hindi makalaban ng maayos dahil nga sa hawak niyang libro. Marami na ring mga natatamong sugat si Sonia dahil sa mga kalmot ng mga aswang na sumusugod sa kanya na pinagkakaisahan siya. Hindi rin naman niya magamit ang kanyang mutya dahil nga hindi pa siya natatapos sa pag-uurasyon. Habang dinudumog si Sonia ng mga aswang, ay isang malakas na pagbagsak naman ang nararamdaman nila. Isang lalaki ang dumating na may kalakihan ang pangangatawan at puno ng balahibo maging ang mukha nito. Ngunit hindi naman gaano kakapal at kahaba. Nang makita ng mga aswang na umatake kay Sonia, ang lalaking iyon ay napatigil sila sa kanilang ginagawa at nagsiluhuran na animoy Panginoon nila ang lalaking iyon. Maliban lamang sa aswang na nakausap at kinamumuhian ni Sonia. Titig na titig naman si Sonia sa lalaking iyon at kinikilala niya dahil tila pamilyar ito sa kanya. Lucas? Nauutal na sambit ni Sonia. Isa kang katulad mo rin sila? Dagdag pa nito na hindi makapaniwala. Bahagyang napayuko ang lalaki na walang iba kung hindi si Lucas. Patawad kung hindi ko sinabi sa'yo. Pero huwag kang mag-alala dahil wala nang gagalaw sa'yo. Ligtas ka na at maaari mo nang ituloy ang ginagawa mo. Wika ni Lucas at ngumiti sa kanya. Sandali. Hindi maaari yan, Lucas. Kapag ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya, kakalabanin niya tayo at upang hindi mangyari yun, kailangang makuha sa kanya ang librong yon. Naiintindihan mo ba ako, Lucas? Pasigaw na sambit ng aswang na hindi nakaluhod dahil siya ang tumatayong inainahan ni Lucas na si Rita. Kaya sige na, inuutusan ko muli kayo na sugurin muli ang babaeng yan at kunin sa kanya ang libro. Pasigaw pa ulit na utos nito sa kanilang mga alagad. Kikilos na sana ang mga ito, ngunit natigil sila nang magsalita si Lucas. Walang gagalaw sa kanya ni isa sa inyo. Kapag ginawa niyo yan, ako ang papatay sa inyo. Mariing wika ni Lucas. Hindi naman alam ng mga alagad na aswang kung sino ang susundin sa dalawa. Ngunit sa huli ay hindi na lang sila kumilos na nagpapahiwatig na mas sinusunod nila si Lucas kaysa sa inainahan nito. Nang mapansin naman iyon ni Rita, ay tila kumulo ang kanyang laman loob dahil sa sobrang inis. Nahihibang ka na ba, Lucas? Ha? Masyado ka naman na yatang nagpapaapekto sa babaeng yan. Hindi ba't ang usapan natin ay lilinlangin mo lamang siya at kukunin ang loob niya upang mas mapadali ang plano natin? Ngunit bakit nag-iiba ka ngayon? Huwag mong sabihing nahuhulog na ang loob mo sa babaeng yan. Ha? Kung ganon, napakahina mo at hindi ka karapat-dapat na magpatuloy sa pagiging pinuno. Asik ni Rita at nagbagong anyo bilang isang aswang. Ayon kasi sa kanilang plano, kukunin ni Lucas ang loob ni Sonia sa pamamagitan ng pagiging mabait at pagtulong dito. Noong kinuha ni Sonia ang libro sa bahay ni Mang Ronghen, ay naroon din nakabantay ang mga aswang. At kapag nakuha ito ni Sonia, ay susugod na sila upang makuha ito. Ngunit pinag-utos ni Lucas na huwag muna doon. Iyon din ang dahilan kung bakit nagtataka noon si Sonia na hindi sinusugod si Lucas ng mga aswang, sapagkat ito nga ang kanilang pinuno. Balak mo ba akong kalabanin? Saad ni Lucas at inihanda na rin ang sarili. Ramdam na kasi niya noon pa na tila may binabalak ang kanyang inainahan na agawin sa kanyang pagiging pinuno.
Kung ipagtatanggol mo pa rin ang babaeng yan, ay oo. Napapailing na lamang si Lucas pagkuway sininyasan si Rita na sumugod sa kanya. Hindi naman nagdadalong isip na sumugod sa kanyang anak-anakan na kanya ring pinuno. Kasabay ng paglalaban ng dalawa ay siya ring paglalaban ng mga alagad nilang aswang. Ang ilan kasi sa mga ito ay mas kumampi kay Rita at ang iba naman ay mas nanatiling tapat sa kanilang pinunong si Lucas. Ngunit higit na mas marami ang sumang-ayon kay Rita dahil na rin sa kagustuhan ng mga ito na makuha ang mahiwagang libro. Habang naglalaban-laban ang mga ito, si Sonia ay bahagyang lumayo doon upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Litong-lito na siya sa mga nangyayari. Hindi niya batid kung kakampi o kaaway niya ba si Lucas. Sinimulan niya muli ang pag-uorasyon. Mga ilang sandali pa ay nakita niyang bahagyang nagliwanag ang kanyang mutya na nasa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan. Napapangiti si Sonia marahil ay gumana ang ginawa niyang orasyon. Dahil doon ay nagdesisyon siyang puntahan ang mga aswang na naglalaban. Agad niyang pinunteriya si Rita at pinuluputan ng mga pulot upang hindi ito makagalaw at matigil ang paglalaban nilang dalawa ni Lucas. Napalingon naman ang binata sa kanya matapos niya iyong gawin. Napangiti naman itong lumapit sa kanya. Ang galing mo, salamat. Saad pa nito. Hindi naman alam ni Sonia kung ano ba ang itutugon dito. Galit siya kay Lucas dahil sa panuloko nito sa kanya. Ngunit may parte rin sa loob niya na tanggapin muli ito, lalo pat ilang beses na rin siya nitong tinulungan. Habang nasa ganoon silang sitwasyon, ay isang patalim ang tumama sa likuran ni Lucas. Napaluhod ang binata dahil doon at unti-unti na ring lumalabas ang mga pulang likido sa kanyang bibig. Napasigaw si Sonia matapos iyon mangyari. Pagkaluhod nga ni Lucas ay nakita niya mula sa likuran nito si Rita na nagawa palang makawala sa pagkakagapos sa mga pulot ni Sonia. Nais pa sana ni Sonia na lapitan at alalayan si Lucas, ngunit nakita niyang tila papaalis si Rita na balak yatang tumakas. Kaya naman nagdesisyon siyang habulin ito upang pagbayarin sa kanyang ginawa. Patuloy siya sa pagtakbo at paghabol kay Rita hanggang sa mawala na nga ito sa kanyang paningin. Pero batid niyang naroon lamang iyon sa paligid at nagtatago. Pinakikiramdaman niya ang paligid at naging alerto. Maya-maya pa nga ay isang mabilis na pagaspas ng pakpak ang naririnig niya mula sa kanyang likuran na papalapit sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis siyang nakailag mula sa nilalang na yon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Lucas. Pasigaw na saad ni Sonia at sinugod ang aswang na si Rita. Naglaban silang dalawa, lakas sa lakas. Ngunit higit naman na mas malakas si Sonia dahil nga sa may hawak siyang mutya na binibigyan siya ng kakaibang lakas at bilis ng kilos upang makipagsabayan sa lakas ni Rita bilang isang aswang. Isang malakas na sipa ang pinakawala ni Sonia kay Rita, dahilan upang tumalsik ito nang hindi naman kalayuan. Tatayo pa sana ito, ngunit mabilis na tumakbo roon si Sonia at hindi hinahayaang makabangon. Hinawakan niya ang buhok nito at binangon. Ngayon ay kasalukuyan ng nakaluhod ang aswang na si Rita. Maawa ka sa akin. Huwag mo akong patayin. Hindi ko naman sinasadya yung ginawa ko kay Lucas. Nadala lamang ako ng aking emosyon. At yung sa babaeng pasyente mo na namatay, pinagsisisihan ko na yon. Kaya maawa ka sa akin. Magbabago na ako. Papangako. Nauutal na sambit ni Rita habang nakatingala ang ulo dahil sa pagkakahawak ni Sonia sa kanyang buhok. Kung maaawa ako sa iyo, mas maaawa ako sa mga taong mabibiktima mo pa kapag binuhay pa kita. Nang dahil sa iyo, kaya ang ilan sa mga tao ngayon na dati ay nagtitiwala sa akin ay kinagagalitan ako. At nang dahil rin sa iyo,
Nawalan ng pag-asang mabuhay ang isang sanggol na walang kamuwang-muwang na nais lang naman ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. At sa ginawa mo kay Lucas, marami kang atraso sa akin at sa mga taong binibiktima mo, kaya hindi ka nakarapat dapat pang buhayin. Mga wika ni Sonia, at hindi na hinintay pang makapagsalita si Rita dahil kaagad niya itong ginilitan sa leeg gamit ang maliit niyang punyal. Tinitigan niya pa ng ilang saglit ang unti-unting namamatay na katawan ni Rita. Paalam sa'yo, sana'y matahimik na ang mga kaluluwa ng mga taong piniktima mo. Wika pa ni Sonia. Pagkatapos niyon ay agad na rin siyang bumalik kung saan niya iniwan si Lucas. Ngunit wala na ito doon. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagpakilalang tauhan raw siya ni Lucas. Sinabi nito na kanila nang dinala si Lucas sa kanilang kuta kung saan magagamot ang kanilang pinuno ng mga gamot nila roon. Mayroon kasi silang nalikhang mga gamot para sa mga katulad nilang mga aswang. Nagpumilit pa si Sonia na dalhin siya roon, ngunit hindi pumayag ang lalaki. Ayaw na rin sa kagustuhan ng kanilang pinuno. Kaya't wala nang nagawa pa si Sonia kung hindi sundin na lang yon. Bumalik siya sa kanyang bahay at nagpatuloy muli sa buhay at sa dati niyang ginagawa. Unti-unti na ring bumabalik ang tiwala sa kanya ng mga tao na dati ay nawala. Nagpatuloy muli siya sa pagiging kumadrona at mas nagagamit at nagagampanan na niya ng maayos ang kanyang tungkulin. Bumalik na rin ang dating sigla ng mga tao sa kanya. Ibinaon na rin niya sa lupa ang mahiwagang libro na siya lamang ang nakakaalam. Ngunit ang kanyang mutya na mutya ng buto ng langka ay kasama pa rin niya sa pang-araw-araw na buhay. Wala na rin siyang naging balita pa kay Lucas kung ano na ba ang nangyari dito. Pero ipinagdadasal niya pa rin na kahit hindi sila nagkikita ay nasa maayos itong kalagayan.